kapanatagan at pagmamahalan. Pasalubungan po natin na masigabong palakpakan ang pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maganda na po ang bawat isa sa pagsisimula ng ating programa. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating pong masasaksihan ang pagpapasinaya ng bagong gusali ng Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. Para sa unang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po ang lahat na tumayo at sama-samang manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkakatipon-tipon upang sama-samang magpuri sa iyong kadakilaan. Buong kababaang loob po naming hinihiling na kami ay patnubayan at gabayan sa aming isasagawang pagpapasinaya ng Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo po kaming lahat na naririto ngayon, higit lalo ang aming minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, na namumuno sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Nawa ay igawad mo po sa aming lahat ang isang mainam na kaisipan at magandang kalusugan upang patuloy naming magampanan ang aming mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng aming minamahal na lungsod at ng mga mamamayang Manilenyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas at awit ng Maynila. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinagang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng atawad mo'y tagumpay na
Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong tagapagpakilala, Camille Escanio. At nais po namin kayong batiin ng Merry Christmas. Batiin nyo naman yung mga katabi nyo. Sa umagang ito, atin pong, upang sa atin po ay magbigay ng kanyang bungad bati, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Leo M. Francisco. Sa ating butihing ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sir, ang ating napakasipag na engineer, city engineer, Engineer Andres at Engineer Balmores, sa ating OIC ng Manila District Traffic Enforcement Unit, kay Major Tony Olgado, sa lahat ng bumubuo ng namumuno sa ating City of Manila, sa ating butihing Vice Mayor Hani Lacuna, sa ating mga kasamahan na departamento heads na andito, department heads, sa ating kapulisan, sa lahat ng mga paunauhin, Father, friends from the media, magandang umaga po sa inyong lahat. It is with great pride and pleasure having this kind of activity in this kind of times. Nakikita po natin ang kabisihan ng lahat kasama ng ating butihing ama ng City of Manila. And it is also this time that I would like to extend the sincerest gratitude from the Manila Police District to the Manila City Government, headed by our very efficient Mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso, and his Vice Mayor, Ma'am Hani Lacuna, for the realization of this new MDTEU building. Alam niyo po, for so long a time, squatter po ang aming traffic unit. Ngayon, makikita nyo sa inyong harapan ang isang napakagandang building. Hindi lang po binigyan kami ng isang tahanan, kung hindi napakaayos na tahanan. Palakpakan po natin ang ating City Government of Manila sa pamumuno ng ating butihing Mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Alam niyo po, siya yung tao na hindi pumapayag na bigyan na lang kami, tayo, o kung sino pa man. Hindi siya pumapayag na pwede na to, kundi isang maganda, maayos, maaliwalas, at kaya-ayang tirahan. Kaya po, sa City Government of Manila, inuulit ko, maraming salamat po sa pagbibigay ng ganitong klaseng tahanan sa ating kapulisan. And taking this opportunity, I would like to highly value and thank the people behind this undertaking. Of course, sa pamumuno ng ating kaibigan na engineer, si City Engineer Andres. Maraming salamat po, Engineer. At sa lahat na mga naghirap para mabatid po natin o matapos ang building na ito. Isang hamon para sa kapulisan kung paano ma-maintain ang building na ito. Pero dapat binigyan tayo ng ganitong uri, klase, kalidad ng ating tahanan. Dapat ugaliin natin, naariin natin ito, linisin natin ito, i-maintain natin kung paano ibinigay sa atin ng City Government of Manila ang sitwasyon na ito. Sana
Hindi natin biguin ang mga tao ng Manila na pagdating ng 1, 2, 3 buwan, makikita nila na hindi na kaaya-aya ang kapaligiran sa lugar na ito. Kaya sa aking mga kapulisan, I hope that you will serve the community and be able to thwart the evil designs of criminals even before they could act. This is, of course, with the help of our community. And it is also the challenge to us na hindi lang traffic situation, but kung titingnan nyo yung lahat ng mga efforts ng ating city government to beautify the city of Manila, kasama ang kapulisan na mag-maintain kung paano ito maging malinis, kung paano ito mananatiling umiilaw, kung paano ito mananatiling hindi nawawala dahil kasama tayo sa pagpapanatili ng katiwasayan sa City of Manila. Kaya sa ating kapulisan, gawin lang natin ang isang maayos na serbisyo sa City of Manila, and I know the city government of Manila will always take care of us. Muli, nagmumula po sa kapulisan ng Manila Police District to the city government of Manila, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng ganitong klaseng kahalagahan na makapagtrabaho kami, makapaglingkod kami sa inyo ng maayos at isang maayos na serbisyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating magiting na District Director Police Brigadier General Leo M. Francisco. Sa pagkakataon ito mga kasama, upang sa atin ay magbigay ng kaniyang mensahe, akin pong ibinibigay sa inyo ang butihing ama ng lungsod ng Maynila. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Makisuyo kay Reverend Father Romel Darondon, Father, at inaanyayahan ko ang lahat sa inyong tumayo bilang pagbibigay pugay sa mga kasapi ng Manila Police District na nasawi sa pakikipaglaban na maiayos ang ating mga kababayan tungkol sa impeksyon ng COVID-19. Hindi kaila sa atin na iba nating mga kasamang pulis sa Maynila ay wala na ngayon. Dala nang sila ang mga nasa frontline noong mga panahon na maraming kalituhang idinulot sa pagkabigla at sambulat ng impeksyon sa buong bansa at sa buong mundo ng COVID-19. And I hope I'm not asking you too much, Father. Please, can you please give a microphone to our beloved priest to offer a little prayer for the soul of those uniform and non-uniform personnel of Manila Police District who paid the ultimate price, protecting our citizen in the city of Manila, and pray for the family ng kanilang mga mahal sa buhay. Father, please. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Kapahinga na igawad ng poong may kapal sa ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo ng ating mga frontliners at ang ating mga kapulisan. Mag-alay tayo ng isang Ama namin para sa kanila. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Tulad ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Father. Maupo po kayo. Sa ating pong minamahal na direktor ng Manila Police District, makisig, masigasig, at hindi rin umuwi sa kanyang pamilya ng madalas. Noong panahon na kami talaga ay pinipilit ilugmok ng impeksyon ng COVID-19 noong nakaraang taon. Araw-araw halos kasama ko ang ating mga kapulisyan sa pamumuno ni General Francisco. Palakpakan natin si General Francisco. Sa ating pong Major Anthony Coyle Olgado, ang Chief ng Manila District Traffic Enforcement Unit. I'm happy for you and to the men and women, uniform and non-uniform personnel of MDTEU. Totoo po yung sinabi ni General Francisco. Noong araw squatter po talaga ang MDTEU. Nakikihiram lang ng lupa doon sa may port area. The name itself, port area. So we don't own it, they don't own it, they're borrowing it, and through the years of city government's neglect, the surrounding area is not feasible anymore and safe for our police traffic investigators and police officers. O kasi nakakahoy na yung mga chikot, mga sasakyan. Araw-araw dahil yung mga nakapalibot doon na ginagawang bakal na lang yung mga ebidensyang sasakyan. Naalala ko po yun nung araw dahil maraming beses ako bilang konsehal nung araw pumunta sa Traffic Bureau. Tawagin natin sa Traffic Bureau. No? But I'm happy today in our own little way as a city government, and thanks to our Congressman Yul Serbunieto, 3rd District Congressman, which itong distrito na ito, sa ating Vice Mayor Hani Lacuna, and to the members of the City Council, for continued support sa layunin ng inyong lingkod na bigyan ng dignidad ang ating mga nasasakupan at pati ang mga kapwa nating naglilingkod sa taong bayan sa at least, at the very least, mga opisinang parang pangalawa na nilang tahanan. In fact, may awa ang Diyos, no? Masaya rin ako sa mga taga Veterinary Inspection Board and Parks Development Bureau na mga kawani ng pamahalaan lungsod sa Manila Zoo. Kasi yung opisina rin nila, akala ko nasa BGC sila eh. But today, our humble offer, with all humility and appreciation to the men and women, uniform and non-uniform of Manila Police District, our partner to keep the city of Manila and the people of Manila not only at par, but mahirap po magbuhat ng bangko, pero you can check the data. Because of the Manila Police District, ang krimen sa Maynila po ay talagang, I think, ito yung low na masaya tayo, na all-time low. Sapagkat panatag ang pamumuhay sa Maynila. Palakpakan natin ang ating mga pulis. Hindi perpekto ang mga organisasyon sa gobyerno. I, for one, hindi po ako perpekto, mga kawani ko. Maring meron pa kaming mga pagkukulang. Araw-araw namin paglilingkod, as we committed to you, pipilitin namin maging masinop, mainam, at epesyente kayong paglingkuran. There is always room for improvement. And we will continue to improve delivering better services for our citizen in the city of Manila
And to those people who come in and out of the city to make a good, makapaghanap buhay, makapagtrabaho. And I'm happy also and pleased to extend my gratitude to your family, because there are so many nights and days that I ask you to go beyond the working hours, especially during those troubled times where people are kinakabahan ng mga tao. Anong klaseng regulasyon? Anong quarantine? Lahat na yata ng Q na imbento na natin. ECQ, MECQ, MGCQ, banana Q, barbecue. Lahat ng kalituhan. Pero hindi kayo bumigay. Hindi kayo nagpalito. Straightforward, black and white. And the rules in Manila became certain and became predictable. So people followed. And thanks to the people of Manila, sa pakikipagtulungan nila kapag may ipinatupad, mabilis na ipinatutupad ni General Francisco, inilalatag sa lahat ng opisyales ng ating Manila Police District. So, in a team effort, acting in unison, ay talagang may buting idudulot. Ang katunayan, nangangamba talaga tayo ngayon. Ngayong mga panahon na ito at darating pang mga araw tungkol dito sa bagong variant na Omicron. But still, let's just enjoy the moment and thank the Lord na inabot natin ng Pasko. Because some of us will never be with us or will never be with their family. Sa hirap ng buhay, sa dami ng ating mga pagsubok, minsan nakakaligtaan natin yung tunay na mahalaga. Of all the things in this world that we want or wants in this world, is God gave us life. Here we are today. Buhay, may pag-asa. Yan ang bagay na pinagpapasalamat natin sapagkat mano pa tayong mga taong gobyerno na siyang sandigan at sandalan ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemyang ito. Walang aasahan ang tao ngayon, kundi ang Diyos at ang kanyang pamahalaan. Kaya ipinagpapasalamat ko na patuloy kayong malusog at ligtas sapagkat I cannot do it alone. We cannot just run the entire city of Manila at 2 million nighttime population and 3 million daytime population by one person alone? No. That is insanity. I need you. I need you to be healthy. I need you in the right state of mind. I need you to be focused. I need each and every one of you na magabayan yung ating mga kababayan. At yan ay nagdulot. Kahapon lamang, nasa 91 ang active infection sa lungsod ng Maynila. Na dati-rati, by the thousands and thousands. So, pag tayo nagkakaisa, pag tayo in synchrony, we may be playing different musical instrument, but in an orchestra, guided by one person, guided and acting in unison, we can create a good music that symbolizes services and create a better harmony for our community. And that's what we want. And that's what the people deserve. Tama po si General Francisco sa kanyang napapansin. Kapag tayo'y nagtatatag ng mga gusali o pasilidad o pagawaing bayan, ayaw ko yung mema lang. Totoo po yun. Yung may magawa lang. Mahirap na ngang gawin na natin ang tama. And go beyond, above the normal, if possible, or
even better. And in the coming days, as my commitment to you, about almost 2 years ago, when I said, yung bulok, mabaho, nuknuk ka ng bahong imbornal sa loob ng Manila Zoo. Siyang nagdudulot din ng pagdumi sa Manila Bay. At yung napabayang Manila Zoo, na halos lahat tayo may kasaysayan. And I committed to you, we will compete to the world. And in a matter of few hours, the general population may enjoy the new zoo, but it is the first zoo in Asia. I told you, I always wanted the best for you. Hindi lamang kailangan for picture taking. Okay na yan, nagawa na natin, pwede na. The same thing here. You have a controlled environment, better facility. Pangalawang tahanan nyo, tama si General Francisco. Ingatan nyo na. Hindi araw-araw Pasko. Ingatan ninyo. Pag malasakitan ninyo, yay, salapiri naman ng taong bayang ating pinaglilingkuran. Ang maganda pa, ito yung gasoline station nyo. Isang kembot lang. Kasi nung araw, naliligwak yung iba nating kapulisyan. Kawawa naman. May mobile nga. Walang gas. But I'm happy that criminals are staying away in Manila. Sabi ko nga, basta lagi kong bilin sa mga Tolonges. Sa totoo lang, I hope hindi nila tayo susubukin lagi. At tingin ko nakinig naman sila. Lagi kong bilin, di ba? Sa mga Tolonges, hindi ko kayo mababantayan ng 24 oras. Magulang nyo nga, hindi kayo mabantayan eh. Ako pa kaya. Okay. Then be that as it may. While it is true, we may not be there 24 hours a day. But one thing is for sure. When you commit crimes or criminal activities in Manila, as a promise and commitment to the criminals, magtago na kayo sa lelang nyong panot. Hahalugugin namin ang buong bansa, ang buong mundo, para kayo dalhin sa mata ng husgado at mata ng korte upang papanagutin kayo sa salang inyong ginawa sa loob ng batas, sa mata ng batas. In Manila, sabi nga namin, may isang kwento about a year ago. Ayaw na pumunta nung isang Tolonges dahil sa konting pera nakikitain niya sa gagawin niya, buong buhay raw siya magtatago. Dahil daw yung Manila Police District hahalugugin ang buong bansa. Kasama siya doon. Kaya hindi nila ginawa yung isang binabalak nilang krimen na maaaring magbuwis ang buhay ng isang mamamayan sa lungsod ng Maynila. So I'm happy that words are going around. Words are being passed around. And that words written in the wall of United Nations Avenue, the wall of the Manila Police District headquarters said, and it is written there, go spread the word that in this little world men knew how to die. That is the motto of Manila Police District. And I think, unti-unti, nababangon ang dangal ng uniforme pa lamang na suot ng isang pulis na naglalakad sa lungsod ng Maynila, that in Manila, there is government. In Manila,
there is predictability. In Manila, there is rules. And there is certainty. And in Manila, panatag kang makakapamuhay. And it brought us business. So much business. Sinasabi ko po sa inyo, duktong-duktong po yan. Before I became mayor, 20-30 billion a year ang pumapasok sa Maynila. On our first year, 123 billion. On our second year, 147 billion. Just imagine the jobs that created, the business and opportunity created by simple, regular, basic doing job, which is delivering peace and order. Walang ginawang bago. Walang makabago. Ibinalik ko lang yung normal na pamamala. May pulis, magbabantay sa kaligtasan ng pamayanan. May kriminal, tutugisin sa loob at mata ng batas. And kung sakaling pinalad si Tolonges, natakbuhan niya ang Pulis Maynila. Ang ikamamatay niya ay puyat dahil hindi siya makakatulog ng maimbing sama siyang sulok ng bansa o kuweba nagtatago sapagkat we will go after them, and that is a fact. You have seen criminals even went outside of this country. Nag-backdoor pa sa Palawan. Crimes committed against those students from a prestigious school, being raped for so many times. Kala niya, nakatakbo na siya. So, kapag kinilala natin ang batas, ipinatupad natin ang batas ng tama, at kundi man natin minsan tama, dahil tao lamang tayo nagkakamali, pero hindi tayo lumalabag doon sa guhit ng salitang makatwiran. Makatwirang pamamaraan. Hindi na tayo maliligaw. Maitatangos natin ang ating ilong sa kalsada. Makapaglalakad tayo. Ang mga noon natin nakalibel. Sapagkat I do believe, and let me take this opportunity before the end of the year to congratulate each and every one of you in Manila Police District. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. Muli, sa inyo po, mag-iingat kayo. Merry Christmas! Happy New Year! Me and the team cannot thank you enough for keeping our family safe, our community safe, and the business prosper in the city of Manila. Thank you. Kaya, ang sukli ko na lang, panalangin na sana kayo sa 2022 maging ligtas, malusog, at 10 ng inyong mga mahal sa buhay. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Isko, sa inyong madiwa at makabuluhang mensahe. Sa puntong ito, mga kasama, tayo po ay dadako na sa pinakatampok na bahagi ng ating programa sa umagang ito. Ang pagpuputol ng laso at pag-aalis ng tabing sa marker. Ngunit bago po natin pasimulan ang pagpuputol ng laso, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas at panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Romel Darondon, guest priest ng St. John the Baptist Parish ng Quiapo. At ang pagpuputol po ng laso ay pangungunahan ng ating alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, kasama sina MPD District Director Leo M. Francisco, Engineer Arman Andres and Architect Pepito, at ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, Major Anthony Coel O. Olgado.
Nasindihan yun. Mic test. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Nalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, pagpalain mo ang Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. Naway magkaroon dito ng kalusugan, linisan, pagwawagi laban sa kasalanan, lakas ng pagkakaisa at pagmamahalan, pagpapakumbaba at kabutiang loob. Buong pusong pagtalima sa iyong banal na kalooban, pagpapasalamat sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, naway manatili ang pagpapala mo sa tahanang ito at sa lahat ng mga taong magtatrabaho dito. Sa pagkakataong ito, akin pong babasahin ang nilalaman ng marker. The new Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. The erection of this Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters building was made possible through the auspices of the City Government of Manila as a symbol of cooperation between the local government and the Manila Police District in its common mission of enforcing the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety and internal security with the active support of the community. This building will be the heart of the operations of the men and women of MDTEU, where the highest standards of professionalism and service will be displayed to ensure the security, safety, and smooth travel of vehicles, pedestrians, and commerce within the city of Manila. Inaugurated 28th day of December 2021 at Blumentritt Street, Santa Cruz, Manila. Signed by Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Sayang, iwang Pilipino. Lahat pare-pareho, nagkakaroon
hindi kayo ibang tao. Lahat pare-pareho, magkakapatid, magkalyado. Dito sa aming tahanan, lahat ay imbitado. Dito sa aming bayan, isa lamang ang tangis. Saka maganda rito pa, wala kang kapitbahay na chismoso. Tahimik to eh. Ipapaong ka na lang. Yun lang. Wala kang kausap. Lahat ng kapitbahay mo ni Jerry, walang pakialam. Puro dedo na eh. At least magandang background nila dito. Subdivision. Subdivision. Peace and quiet. Pwede nyo rin ilagay dyan na lahat ng picture ng ano, ng naging director. Wala na, address na ako kaya. Kumana tayo.
Kano po?